Good day, STEM students. This is Fayman L. Manila, your General Physics 1 teacher. So first, before I start, I would like to greet everybody, Happy New Year! Happy 2021! So claim natin na happy ang 2021. So this video is just a continuation of my previous videos discussing topics regarding our activity sheets. So I hope, katulad ng sa 2020, ay may natututunan tayo sa video. So in this video, I will discuss torque. So this is to help you in your activity sheet for second grading week 2. No? So definition of torque, it is a measure of the force that can cause an object to rotate about an axis. So familiar na tayo sa rotation. Example niya sa Earth, di ba? So unlike yung force na itinuro ko sa inyo ng first grading, where it is acting directly to the center of gravity, causing rectilinear motion. So mapapansin nyo, kung saan nag-a-apply ng force, hindi siya nakatapat sa kahit saan man sa mga center of gravity ng mga objects dito. So anong consequence nun? It causes the object to rotate. Mathematically, you could express torque as T is equal to R. R is lever arm. Now, in some books, ang ginagamit is D. In some books, ang ginagamit is L. Pero para sa atin, same naman sa internet, yung equation na ginagamit is R, which stands for radius. Kasi kung titingnan mo, ito yung force, ito yung pivot point. If you continue to move the force, it will move in a circular pattern. So, you will have a circular pattern wherein the lever arm is your radius. Okay? So introduction na rin yun for angular momentum kasi yung mga sunod na topic natin. Wherein ang ginagamit din doon is R. And then we have F, which is the force, and then sine theta. So yung component, para sa akin, ang ginagamit ko, component ng force acting doon sa pivot point natin. Okay? So, now pwede mo rin tanda, nung high school ako dati, nagkaka-problem ako, kailan ba cosine, kailan ba sine? So, may kinalaman sa vector quantity. So, alalahanin mo natin yung work, which is FD. Kung papansin nyo, F saka distance din yun eh. No? So, F is vector, displacement is vector, and then yung product niya na work is scalar. So, that product yun. Ang ginagamit doon, cosine theta. So, yun, tinitingnan ko kung ano yung quantity rito sa product. So, dito tingnan natin. Ang R is a vector quantity. Ito yung radius, the direction. And then F is also a vector quantity producing a vector quantity. So, cross product naman ito. So, napansin ko kapag cross product ang ginagamit sin theta. Wherein it is perpendicular to the vectors na meron. Okay? Kasi yung cosine theta, it is along the vectors na meron. Tapos, ano siya, scalar quantity siya. So, that product cause cross product sign. So, isa yan para tandaan ko dati. Baka makatulong lang. And then, tingnan natin sa diagram. Saan ba rito yung sin theta na sinasabi? So, tingnan muna natin. Ito yung point o yung pivot point. Okay? And then, ito yung ating line of action. And then, this is the lever arm. Kung saan ka mag-a-apply ng force. Now, if you will notice, the force is not perpendicular. Meron siyang angle. Pero i-analyze muna natin. What if we apply a force along this line of action? Either we push in this direction or we pull in this direction, what will happen to the bolt? Ang sagot, wala. Hindi mo naman yan mapupush kasi, di ba, pagka tornilyo, nakafix yung sa isang bagay, ang pwede mong gawin dyan is to rotate. So, if you will apply a force along this line of action, walang mangyayari. It will not rotate. It will not move. But, if you will apply force at an angle, okay? So, yun yung sin theta. At an angle, kukuha ka ng component force natin dito, perpendicular to the pivot point. So, magkakaroon ka na ngayon ng rotational motion. So, magkakaroon na yung rotational motion. And then, hanggang 90 degrees, no? Tingnan natin dito sa diagram. So, kapag 90 degrees na, andun na yung tatawag na maximum. Kasi, sin 90 is 1. So, that is the highest value that you could get from trigonometric function, di ba? 90. So, sin 90 is 1. So, yun yung maximum value niya. Now, what will happen if we will continue to exert force in this direction? So, tingnan natin, ito pa rin yung direction ng force natin. So, nagkaroon na siya ng angle. Okay? Now, in this diagram na nakita ko sa internet, ang binabawasan nila is the lever arm. Pero pwede kasi mag-cause yan ng
problem, no, sa pag-analyze. Kasi actually, hindi naman umiigsi yung wrench, no? Pero yung component ng lever arm towards the direction of the pivot point, okay, yun yung nababawasan. But, sa akin, ang ginagamit kong analysis is the component of force. Kasi dito, sabi nga, sin 90, yan yung maximum value. As you push the force, same force pa rin yan, it will create an angle. You will have angle para sa force, no, kasi iikot yan eh. So, nagkakaroon ka ng angle regarding sa force. Tapos, hindi na siya 90 degrees, nagkakaroon na lang siya ng component. So, yung component na lang ng force na to, yung nag-act doon sa ating pivot point. Hindi na yung buong value ng force. Depending on the angle. So, as you decrease the angle, di ba, yung ating component ng force, pabawas ng pabawas. Until, maging zero yan. Kapag zero na yan, along same direction na sila, so, parang kanina, no? Parang mahihila mo na lang, yung matatanggal mo na lang yung wrench natin. Mamumove away mo na lang siya. O kaya pag pinush mo siya towards this direction, pupush mo siya pero wala mangyayari kasi it will not rotate. Kasi 0 degrees na. Okay, so yun yung nangyayari sa force. As we increase the angle, decrease the angle from 90, binabawasan natin, bawas, nagkakaroon na ng component yung force na mas mababa doon sa original value. So, to have the maximum value, dapat 90 degrees. So, application niya kapag gumagamit kayo ng mga wrench, mga tools, no? So, ito yung point of, rotation o kaya yung pivot point. So, dapat 90 degrees doon sa handle nung ginagamit natin para maximum yung value. So, ang talagang i-discuss ko ngayon is rotational equilibrium kasi ito yung mas komplikado. Balikan ko lang. Ang pagkuha ng torque is just multiplying the force, lever arm, and then yung value ng sin theta, yung component nun, para makuha mo yung component ng force. Sa akin pero meron kasi mga book na ang nagkakaroon ng component is the R, which is hindi naman talaga, no? Pag dito titignan, hindi naman yung R nababawasan eh. Same length pa rin yan eh. Yung force ang nababawasan. Okay, so rotational equilibrium. So pag sinabi equilibrium, static equilibrium, all forces are equal, so 0. Pero ano ba yung mga forces in rotational motion, no? So, meron tayong dalawang convention na gagamitin dito. So, yung arrow up, siya yung counterclockwise, yung arrow down, clockwise. No? Para madaling matandaan, para hindi na arrow up, arrow down. So, for example, ito yung T. Kung continue mo lang i-move to around T, so nakikita nyo yung direction niya is counterclockwise. Okay? And then ito, continue mo i-move around T, you will see a clockwise motion. So, ganun ang ating convention. So, kapag counterclockwise, positive. Kapag clockwise, negative. So, isipin nyo na lang kapag movement ng orasan, negative value. So, bakit kaya? Later, di-discuss natin. So, tingnan natin dito. So, kasi kung a-apply natin yung sa first grading, for example, dito, ito yung pivot point times, for example, seesaw. Ito yung weight. Yung weight is being pulled downward. So, for this object to avoid falling, di ba, mag-a-apply ka rin ng downward force. Kontra yun. So, kung i-apply natin yung free body diagram natin dati, so, negative, same direction, magtutulungan pa nga sila, di ba? Sa pivot point, kung i-compute mo yung dalawa na yan, kasi nandito yung ating so, pwede mag-a-adapt sila, pero in terms ng rotational motion, hindi dapat sila same sign, no? Kahit pareha sila ng direction, hindi dapat sila same sign. So, kailangan natin magawa ng sign convention. So, yung clockwise is negative, yung counterclockwise is positive. Yung iba naman ang ginagamit dito yung value ng R. Kapag towards left, negative. Pag towards right, positive. Pag yun ang ginamit mo, huwag mo na babaguhin yung signs ng mga forces. So, sa R ka lang, sa R. Pag sa F lang. Okay? So, yan lang po. So, yan sa ginagamit ko. Now, later on, makakatulong yan. Titingnan natin kung saan banda makakatulong yan. So, I have an example do sa activity sheet natin. 30 kilograms na bata, kasi mas maliit. And then 60 kilograms na mama, mas malaki. Okay? And then the 60 kilogram is 1 meter from the pivot point or the fulcrum. And then hindi natin alam kung saan ipi-place yung bata. So, kung papansin nyo, mass ang given. So, hindi po yan gagamitin natin. We will have to compute for the weight or the force acted upon by the two people. So, sa binigay ko activity sheet, ang ginagamit nun is 10 meter per second square para madaling i-compute. So, 10 times 60, we will have 600 Newton exerted by this man. And then, 30 times 10 meter per second square is
300 Newton exerted by this boy. Ang tanong, saan mo siya ilalagay? So, obviously, hindi natin alam. Hindi siya dapat pantay kasi mas magaan ito, mas mabigat yan. So, hahanapin natin saan dapat nakalagay si bata. So, tingnan natin. So, ang given natin, para sa static equilibrium, sa rotational equilibrium, torque is 0. Net force torque is 0. So, ibig sabihin nun, lahat ng mga torques acting on the object is equivalent to 0. Hindi sabihin walang torque acting on it. May mga torque acting on the system pero they all add up to 0. So if you notice, sir, F na to, ito yung force ng ating, ikutin natin, counterclockwise. And then ito yung force para sa ating clockwise. So huwag naman natin maglagay ng ng negative signs dyan. So nabanggit ko na kanina, 300 Newton and then 600 Newton. And then equation, lista natin lahat ng mga torques na possible. So, dalawa lang naman, no? So, isang counterclockwise at isang clockwise. Okay? So, palitan natin yung mga numerical value ng mga symbols. So, 300 Newton times R, 600 Newton times 1 meter. Kung mapapansin nyo, nilabas ko sa negative. Hindi ko na siya in-indicate kung para siya sa force o kaya para siya sa R. Kasi yun lang naman yung purpose niyan dyan eh. No, sa sign convention natin. So, sa iba, ang ginagamit sa R, sa iba sa force. Pwede naman sa labas lang siya. So, 300 Newton times R plus, pag multiply mo to, you will have 600 Newton meter. Since negative to, multiply to positive, negative yan. Tapos, lilipat mo siya sa kabila, magiging positive. Yun pala yung purpose nun. Sa ganito, yun ang purpose nun. But later, kapag naggamit na tayo ng 3 or more, magagamit mo siya sa pag-add at saka sa pag-subtract ng mga torques na meron ka. Okay? Yun yung purpose talaga nun. Para sa addition, sa subtraction ng mga torques na meron ka. Kailangan i-analyze mo muna sino yung positive, sino yung negative. So, balik ako dito. So, 600 Newton meter and then baba natin si 300 Newton. Pag dinivide natin, it is 2 meters. So, I hope walang problem dyan. No, yun lang naman yan. Ine-emphasize ko lang dyan yung sign na to. It is just a convention, kasunduan. Bahala tayo sa pag-analyze. Pero isa sa pag-analyze na ginagamit ko is the clockwise and counterclockwise to emphasize yung rotational motion. No, hindi kasi baka pagka yung left at saka right pa rin, baka isipin nyo rectilinear motion pa rin to eh, di ba? Para may emphasize natin yung direction ng force and then yung rotational motion. Okay, so ito na, may example na 3. So meron tayong tatay, tapos may 2 siyang anak. If you will notice, si tatay mas malaki, so it will have a greater mass, and then yung 2, so, isipin natin, identical sila. Kunyari lang, depende sa given. So, pwede naman mag-iba yung mga masses niyan. Pero, ang tanong, saan mo siya ipepwesto? Diba? Yan lang naman yung mga tanong yan. So, ang gagawin mo lang dyan first, i-analyze mo yung mga torques nila. Ibig sabihin yung lever arm multiply to the force exerted. Tapos, mamarkahan mo kung positive. Si tatay kasi, kung titignan natin, ito yung pivot point, diba? Kung titignan natin yan dyan, siya ay positive. Tapos, si bata 1, si boy 1, siya ay negative, si boy 2 siya ay negative. So, mapapansin nyo, 2 negative. So, kapag nilista mo siya doon sa ating Fnet, di ba, sa Fnet natin, and Tnet natin pala, torque net, so, magkakaroon ka ng 2 arrow down. So, magka-factor in kasi yun yung pag ina-add mo sila kapag same sign, add, kapag opposite sign, subtract. So, yun lang po yun. And then, usually, isa lang ang hinahanap na distance dyan. So, siya may given yung kanyang torque, isa given yung torque. Ito given. Pwede nga given sa kanya ay yung kanyang force. Wala yung kanyang lever arm. O kaya yung lever arm, wala yung kanyang force. So parang ganun yun. Isa lang ang hinahanap sa mga yan. Okay? So simple transposition lang ang magaganap. I hope you learned something about torque. So kasi pahapyaw pa lang to ng angular momentum. So in general physics, kalma lang.